Hindi pa po malinaw sa ngayon kung tinanggap na ng Malacanang ang pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng ICI o Independent Commission for Infrastructure. Yan po ay kahit pala siya mismo ang nagpa-review sa pagtalaga sa kanya. Nakatutok si Jonathan Andal. Mayor Benji Magalong, Special Advisor, and who will act as investigator for the ICI. 2 linggo matapos i-anunsyo ang magiging papel ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa ICI o Independent Commission for Infrastructure, iba na ang sinabi ng palasyo kahapon. Liliwanagin po natin, ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang Special Advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Kinagabihan, nag-resign si Magalong sa ICI. Sabi niya sa liham na ipinadala kay Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag daw ng palasyo tungkol sa kanyang trabaho na taliwas daw sa nakasaad sa kanyang appointment ay nagpapahina raw sa tungkulin at mandatong ipinagkatiwala sa kanya. Nagkaroon na rin daw ng duda sa kanya bilang bahagi ng ICI. Naging malinaw niya na hindi na kailangan ng kanyang serbisyo. Kahapon ng umaga, nag-sorry si Magalong sa mga taga Baguio dahil naging busy raw siya sa ICI. Ang pahayag na ito ni Magalong binanggit ni Yusek Castro sa kanyang briefing kahapon nang i-anunsyo niyang pina-review ni Pangulong Bongbong Marcos sa legal team ang pagtalaga kay Magalong. Binanggit din ni Yusek Castro na may mga puna ng pagbibigay kay Magalong ng trabaho bilang ICI Special Advisor habang siya ay mayor. Sabi ng isang labor group, labag sa konstitusyon ang 2 trabahong binigay kay Magalong. Nakasaad daw kasi sa Section 7 Article 9B na ipinagbabawal ang mga nahalal na opisyal na ma-appoint sa kahit anong opisina ng gobyerno habang sila'y nasa termino pa, maliban na lang kung payagan ng batas o required sa hinihinging trabaho ng kanilang posisyon. Binanggit din ng palasyo kahapon ang puna na posibleng umanong may conflict of interest lalo't may tennis court at parking area project sa Baguio na ang kontraktor ay St. Gerard Construction Company, kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Sara at Curly Discaya na sangkot sa mga maanumaliyang proyekto sa gobyerno. Dati nang sinabi ni Magalong na ang proyekto maayos na isagawa at alinsunod sa batas. Nilinaw din muli ni Magalong sa kanyang pahayag kanina na walang conflict of interest. Nagbitiw raw siya para protektahan ang integridad ng ICI. Anya, hindi madali ang magbitiw pero naniniwala siyang kailangan niya itong gawin. Kahit wala na siya sa ICI, itutuloy niya ang laban kontra korupsyon. Hindi pa sinasabi ng palasyo kung tinanggap na ba ng Pangulo ang resignation ni Magalong. Pero sabi ni Secretary Dave Gomez ng Presidential Communications Office, nakalulungkot ang pagbibitiw ng alkalde sa ICI. Giit ni Gomez, mas mataas sa kahit na sino ang hinihingi ng taong bayan mula sa ICI. Iginagalang daw ng palasyo ang independence ng komisyon at dapat daw hayaan ito sa pagganap ng kanilang mandato. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nagpunta sa Justice Department ang mag-asawang kontratistang Curly at Sara Discaya at nagsumite ng umano'y mga ebidensya sa kanilang mga testimonya sa maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Salima Refran. Kahit Sabado, nagpunta ang mag-asawang kontratistang Curly at Sara Discaya sa Justice Department sa gitna ng case build-up sa maanumalyang flood control projects. Si Curly, bit-bit ang mga ebidensyang susuporta raw sa kanyang testimonya. Kasi ang testimony, standing alone, should not be enough. It usually has to be followed by other matters that would coincide with the testimony. So the notes, what others would say, secondary evidence, would just be a reflection of the accuracy of what is being said. This is probably the biggest scam the biggest corruption issue in Philippine history. Kung tutuusin natin. That's why we have to really work hard to get to the bottom of these things. Ayon kay Secretary Remulla, madaragdagan pa ang 21 pangalang iniimbestigahan para sa mga reklamong graft, malversation of public funds at indirect bribery. Pagka yung Discaya, na-vet namin lahat ng Discaya statements, mas marami yan. And it's going to be congressmen. Who will be the subject of many of these actions. Basta lahat ng binanggit niya, not just one, it's everybody mentioned, will be subject to investigation.
Kasama sa paunang listahan sina Senador Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Ako, Bicol Party List Representative Zaldico at dating Senador Bong Revilla. Pati mga dating opisyal ng DPWH na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Isinumite na ang kanilang mga pangalan sa Anti-Money Laundering Council para sa asset freeze orders at sa Bureau of Immigration para sa mga ILBO o Immigration Lockout Bulletin Orders. Wala sa listahan si dating House Speaker Martin Romualdez dahil hindi pa pumapasok sa DOJ ang testimonya na nagpakilalang security consultant ni Ko na si Orly Gutesa na nagsabing nagdala ng umano'y mali-maletang pera sa mga bahay raw ni Romualdez, bagay na nauna ng itinanggi ng mambabatas. Yun lang naman ang statement so far. Meron ba ibang statement about him? Wala pa eh. Wala rin sa listahan ng isa pang binanggit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na si Makati Mayor at dating Senador Nancy Binay dahil patuloy pa rin daw ang case build-up sa kanya ng DOJ. Hindi na raw sinama sa listahan ng mag-asawang Diskaya at si dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral, lalo't inihabla na sila sa ombudsman ni DPWH Secretary Vince Dizon, bagamat subject na rin sila ng ILBO at asset freeze order ng AMLA. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 oras. Ilalaan sa iba't ibang kagawaran ng mahigit 200 bilyong pisong huhugutin ng pamahalaan mula sa mga kinanselang 2026 flood control projects ay kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sa kabila ng kontrobersya sa mga flood control project, ito ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ibig sabihin matitigil ang flood control project dahil po sa aming mga pag-aaral, meron pa yung budget ng flood control project sa 2025 ay 300 plus billion. So hindi pa naubos yun. So tuloy-tuloy pa rin ang magiging flood control project. Pero anya, titiyakin daw na maayos ang proposal, implementasyon at naaayon ang proyekto sa pangangailangan ng isang lugar. Babantayan din na walang magiging bahid ng korupsyon sa mga proyekto. Ibabalik din ng Pangulo ang proseso ng acceptance ng LGU sa lahat ng completed national projects. Napaka-importante yan na meron kang clearance sa barangay chairman, may clearance ka sa mayor, may clearance ka sa probinsya. Dahil yun ang paraan namin sa local government para tiyakin na yung mga project ay magandang pagkagawa at tama at hindi naman nagmahal ng masyado. Ayon sa Pangulo, sa kabuang 255.5 billion pesos na nasave ng gobyerno sa mga kansilado ng 2026 flood control project, 36 billion pesos sa ilalaan sa DSWD para sa AIX at SLP, mahigit 26 billion pesos sa DepEd, 29 billion sa DOH para sa pagtatayo ng mga ospital, 46 billion sa Department of Agriculture, 5 billion sa National Irrigation Administration. Maglalaan din ng pondo sa DOLE para sa tupad na nasa ilalim ng social programs ng gobyerno. Gayon din sa DICT, DOE para sa electrification program, anti-agricultural smuggling, waste to energy program, at maging sa DOTR para sa pagpapaganda ng transport system sa bansa. Titiyakin po natin na hindi na po mauulit yung ating nakita. Titiyakin po natin na bawat sentimo na pera ninyo, kami po ay kung tawagan custodian lang, tigabantay lang kami sa pera ninyo. Sa amin, ang responsibilidad, ang katungkulan na tiyakin na ang bawat sentimo ay mapupunta sa maganda para pagandahin po ang buhay ng ating mga kababayan. Ang anunsyo ng Pangulo ay sa gitna ng pamamahagi niya ng tulong sa mahigit 2,000 pamilya sa Cagayan na sinalanta ng Super Typhoon Nando. Kabuang 2,533 na pamilya mula sa Santa Ana at Gonzaga ang nabigyan ng tig 10,000 pisong cash assistance at family food packs. Ang mga nasalantang magsasaka binigyan ng cash assistance at pataba. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, nakatutok 24 oras.